Good evening guys and welcome again sa Jopan HSSE. So tonight, mag-share ako ng basic about carabiner or carab o carabiner, no? Kung ano-ano mang tawag yan. Pero eto, yung isang klase ng connector na ginagamit natin pag nagtatrabaho tayo sa working at heights, pag tayo ay wall climbing, nagra-rappelling, rock climbing, mountaineering, any adventure, or even ginagamit natin na ski chain, no, sabitan ng Nalgene. So maraming gamit siya. Pero dapat maintindihan natin yung basic about carabiner, no. Una, si carabiner po ay hindi lahat ng nakikita mong carabiner o carab ay pwedeng gamitin as lifeline or lifeline connector, no? Connector kasi kinoconnect siya sa harness and then kinoconnect din sa ginagamit din pang connect sa rope or sa kahit anong anchor point. So, hindi mo pwedeng gamitin yung lahat ng klaseng carabiner na makikita mo, lalo na kung plastic yan, kung gawa yan sa mahinang material, or kahit steel or stainless yan. Basta hindi dumaan sa ratings, hindi dumaan sa testing, hindi dumaan sa certification. So, ano yung mga halimbawa nun? So, titignan nyo guys, lahat yan ay metal. Okay? Metal na carabiner. Okay? So, dahil lahat yan ay metal carabiner, no? Adjust natin ng konti. Isipin natin, matibay na yan. Pero, matibay yan kung siguro gagamitin ko lahat yan kung object lang yung bubuhatin ko at hindi siya crucial object at hindi siya heavy. Pero kung buhay na ng isang tao, buhay ko na yung nakasalalay doon sa ililift ko o gamit na sensitibo, maingat or hindi dapat mag-fail, hindi ako gagamit ng hindi rated. So ano yung mga hindi rated muna? Ito po halimbawa, no? Kung makikita nyo, bakal yan, no? At sobrang may ipin pa siya, may pang salo pa siya doon sa ipin niya, kaya talagang ang tibay. Okay? Kung titignan mo. Nabili ko lang siya sa isang hardware store. At ginagamit ko lang siya mga pag-lift ng hollow blocks o kung anong bagay. Pero hindi ko siya gagamitin as lifeline kasi hindi po siya pumasa sa standard. Or wala siyang certification for this matter. Kaya po itong steel na to, na carabiner, hindi siya gamit pang rescue. Same goes sa stainless. Kung makikita nyo, ang laki, ang taba, no? At pagka binuksan nyo, matigas pa nga kasi kumakapit yung nagbabite itong ipin niya doon sa pinagko-closean niya. Pero, again, walang ratings or kahit ano. So, ibig sabihin, matibay siya pero hindi ako sigurado kung magpe-fail siya o hindi. Pag buhay na yung nakabit-bit dito. Like, halimbawa, nakalambitin ako o dalawang tao nakalambitin and ito lang yung nag-hold sa amin. So, no na gamitin yan. Isa pa ito, no? May locking pa to, no? At ito, naalala ko, bigay ito ng isang estudyante ko na ang asawa ay marino, no? Sa isang caregiving school. At ginagamit to sa fishing at sa vessel. Kaya stainless, hindi agad kakalawangan. Pero, again, kahit matibay siya, hindi siya designed for lifeline or rope rescue. Okay? So, bawal na agad siya. Alin yung mga gagamitin natin for rope rescue? Yung po yung mga carabiner na may rating, no, na tinatawag. Na kung saan, dalawang klase po yan. Isang naka-laser embed, kung ilang kilonewton yan, makikita niya, 25. Dito naman, naka-forge, no? Yung number niya, no, yung details niya. So kung ilang kilonewton. So ito po ay isang Petzl brand at ito po ay isang steel. So ibig sabihin guys, ito kagandahan pag branded yung bibilin mo. Sigurado ka na mataas yung standard, no? Itong mga branded na manufacturer at supplier na ito, pag po may mga research sila na delikado yung na-i-release nila or bago nila ma-i-release, actually dumadaan sa matinding quality control yun at testing. Pagka nakalusot dun sa kanila at na-i-release nila, ito yung nagbibigay sila at nag-i-issue ng advisory na pinupull out nila lahat, no? Buong mundo na pagkakabenta nila dun sa certain model na yun at pinapalitan or kinokondem, papalitan. So ito po, pumasa sa standard, okay, ng testing kasi tinetest nila yan using a specialized machine
binibigay nila yung sobrang weight dito based dun sa nakuha nilang record, nandun yung tagging nila. Or kung ang tagging nila rito o rating nila is 38 kilonewton sa ganitong position, dapat within 38 kilonewtons, hindi yan bumigay, hindi yan bumuka, hindi yan masira, hindi yan dumiretso, hindi yan mapigtal. Okay, so ganun katindi at kataas ang standard pagdating sa carabiner na ginagamit sa high angle environment like working at heights, rope rescue, rope access, tower climbing, and everything. Kahit na hobby lang na ikaw ay nag-wall climb, nag-rock climbing. So, gamit dapat yung mga rated. Okay? So, pag-usapan natin ano yung mga klase or ano yung mga parts ng carabiner. So, una, si carabiner po ay may spine. Ayan. Ito yung spine niya, no? Na kung saan nagkakaroon ng elbow, no? Tapos, ito yung hinge niya para mabuksan. Tapos, merong lock latch. Okay? At ito po, sa lahat ng angulo niya, ay tines ng manufacturer. Sa ganitong posisyon, na kung saan major axis ang tawag dito, sa ganitong posisyon, ito yung pinaka-matibay na posisyon ng carabiner na to, na kung saan, kaya niyang mag-endure ng bigat na 38 kilonewton. Okay? Pero, pag naiwang bukas ito, kaya pa rin niya ng 15 kilonewton. Pag ganito naman yung posisyon, okay, kaya niyang magbuhat bago siya bumigay ng 16 kilonewton. So, ganun po siya katibay, no? So, ito po ay maraming klase ng design, okay, or model. So, ito, kagandahan nitong oval type na ito. Pwede mo siyang gamitin sa mga malalaking gap ng hardwares, no, na kung saan, or object, na kung saan pag pinasok mo, kasya siya, pwede siya umikot. Unlike po, pag ganito yung design mo, pag pinasok mo siya, hanggang doon lang siya. Hindi mo na siya pwedeng gamitin dito kasi madideform ito. Okay? Lalo na kung maliit, katulad dito. Wala na. Okay? So, ito po ay isang steel type ng carabiner or carab. Katulad nito. Pero ito, mga hindi rated to. So, ito yung rated. Ito naman yung klase ng aluminum. Aluminum or alloy type, yan. Okay? Ito yung mga steel type. Pag-iwahiwalay natin. Okay? Ito yung alloy. Ito yung steel. Ito, alloy. So, ano difference niya? Or ano yung mga special features niya? Halimbawa, ito pong alloy na to na connector na ginagamit natin pagka tayo ay nag-rock climbing or nag-wall climbing. Kasi yung gate niya hindi nalalak. So tawag rito non-locking carabiners. Pero rated siya. Tignan nyo yung rating niya. Under ng Black Diamond na brand, meron siyang 24 kilonewton sa major axis niya. Sa minor axis niya, meron siyang 8 kilonewton. Okay? Pagbukas po, or 7 kilonewton, sorry for this matter. So, pagbukas po, 8 kilonewton na lang yan. Nakaganyan. So, ito, design for securing a line sa rock climbing para po magkaroon ng deviation o lagay mo yung tali sa direksyon na gusto mo. Na kung saan, hindi rin siya magbe-break kasi rated siya. Same goes dito sa nakakonect sa kanya. Rated din po yan. May rating po siya na 22 kilonewton bago mapigtal itong tali na to na buo. Kaya po ito, ginagamit to sa rock climbing, no? Lifeline, something like that. Pero hindi siya ideal sa mga lifeline activities na kung saan may nire-rescue ako, for example, kasi hindi nalalak. So once na yung environment mo, nasagi ito ng bato, bubukas, pwedeng matanggal yung nakasecure na object or tali. Unlike po sa ganito, na pwede nating i-secure, kahit yan madiinan, hindi yan bubukas. Okay? Ngayon, bakit may mga iba't ibang shape? Like, ito tawag dito oval shape. Ito, medyo may pagka D shape. No? For example, ito. No? Yeah, wala yan. Gagamitan natin ito. Mas may yung black. Okay. Pag ito ginamit mo, pang secure, no? Parehas black diamond. Sige. No? Mas madali niyang na i-hold sa isang lugar lang yung
hardware na ito. We call it 8 rings. Okay, rescue 8 rings or something. So ito, madali. Unlike dito sa bilog, kung halimbawa, ito yung gagamitin mo. Yan. Medyo gumagalaw siya, no? At malaki yung play niya. So may mga ganong reasons, no? Para maingatan. Pero magtataka ka, ba't iba't ibang klase yung technique ng locking dito? So ito, steel carabiner uli, may ratings po uli siya, naka-engrave, no? Naka-forge, 25 kN. Pag siya bubuksan mo, hindi siya ini-screw, no? Double locking siya, na kung saan itatabingin mo na, i-twist mo bago mo itulak para mabuksan yung gate. Okay? Bakit may ganito? Isa sa mga experience ko na obserbahan ko pagdating sa operations. Pagka halimbawa malakas ang vibration, ito pong ganitong klase, no, parehas lang steel. Etong ganitong klase ng locking mechanism ng isang carabiner, habang nagbabibrate, halimbawa nakasakay ka sa chopper, naggagawa ka ng helicopter rescue or something, nakasakay ka, naglulusen up ito dahil sa vibration. So kada loosen, may chance po na pag nasagi ito sa isang object, sa isang wall, bumukas, pwedeng matanggal yung tali or object na naka-secure. Because of what? Nagbukas kasi siya. Unlike nito, hindi siya maapektuhan ng vibration. Kaya lang, may effort ka nga lang pagbukas kasi ito-twist mo pa bago ito. Unlike dito, habang nakalambitin ka, higpit, bukas lang. Okay? So, pareha siyang secured naman. Ang isipin lang natin lagi, anong klase yung work environment na papasukin mo. Kung malakas ang vibration ng machine na pinagsasakyan mo, for example, or pinagpupwestuhan mo, at natatamaan ng vibration itong connection mo rito, maglulusen up to. So, kung wala kang choice talaga, higpitan mo na lang maigi. At lagi mong i-double check. Okay? So, magtataka ka. May nagtatanong sa akin pag nagtuturo ako ng working at heights, no, sa mga safety training organization, o kaya sa mga organization na gustong matuto sa basic ropemanship, rappelling, no? Madalas ang tinatanong sa akin, sir, ano mas matibay? Okay? Yung alloy ba o yung steel? No? So parang pinagkukumpara ito. O pag tinignan mo at judgmental ka, no, mas matibay si steel kasi bakal yan eh. No? Unlike dito kay alloy. Pero come to think of it, pareha siyang dumaan sa testing, no? Sa certification. At kung saan, puntahan natin, no? By checking, no? Ito po ay 25 kN sa ganitong position. Ito po ay 38 kN sa ganitong position. Pero, kung sa tibay, syempre matibay ito dahil ganun yung rating niya at pagkakadesign. Pero paano kung parehas ng weight or ng specification, yung bakal tsaka yung alloy. So, hanap tayo ng parehas ang ratings. Katulad nito, ilan to? 16, masyado mataas. Itong bakal nito, ilan? 25, yan. So, ito, bakal, ito alloy. Pero parehas sila ng limit, no, ng certification nila or testing. 25 kN sa nakatayo. Same goes dito. So, pag pinag-usapan natin itong dalawa, ano mas matibay sa dalawa? Parehas po. Kasi parehas yung strength nila. Yung kaya nilang i-endure na load, parehas. Ano lang po ang difference sa paggamit? Halimbawa po, mountain search and rescue kami, no? Wilderness search and rescue. Mas preferred ko po gumamit ng puro alloy. So, kaya marami kong alloy, maraming steel. Pagka mountaineering search and rescue, puro alloy bit-bit ko, hindi ito. Kasi mabigat po. Unlike po dito, magaan. Pero pagka urban search and rescue yan, at nakakotse ako, nakalagay lang sa kotse ko, sa motor ko ito, paglapag ko, hindi ako mapapagod ng gusto, ito ang gamit ko. Bakit? Ito kasi, kahit ibagsak-bagsak mo, tumama sa kung saan-saan, hindi agad magkakaroon ng problema. Unlike ito, rule namin, pag bumagsak ito, waste, no? From bewang pababa sa floor na simento, considered na assault, no? Babayaran na ito nung nakalaglag. Ganun kagad yung ruling namin sa training. So kung magkano amount nito, bibili sila bago. Sa inyo na to.
Okay? So bakit? Kasi hindi natin alam kung nagkaroon ng micro crack ito. Yung mga cracks na hindi kayang makita ng kamay. Kaya po ito, pinapa-x-ray pa namin ito. Okay? So, para iwas sa aksidente, hindi natin ibinabagsak, whether bakal or alloy. So, lahat po ng ginagamit namin sa rope rescue, marahan naming nilalapag at tinatago yun. At hindi namin hinahayaan na basa, nakabilad, nadudumihan. Yan po ay parang isang sagradong gamit na pagka tinabi namin, may sarili silang lalagyan at nililinis namin, hindi sinasabon ng solid na fabric or kung ano man. No? Linis lang na hindi siya makalawang, no? Kasi ito, dahil steel to, kakalawangin. No? Punasan, make sure na hindi siya na-expose sa tubig. Eh, kung ma-expose man, katulad nung nag-operate kami last week, no? Sa isang bumagsak na tulay dito sa Dasmariñas, ay nadumihan nito ng mga putik dahil umuulan nung nagre-rescue. Eh, lilinisin mo lang talaga and then patutuyuin mo. And then you have to make sure na itago mo siya in good condition. So ito po, basically, yung carabiners at kung paano siya ginagamit, paano rin siya iniingatan. So again, tignan nyo po yung brand specification at again, isang paalala, wag po kayong bibili sa hindi nyo kilalang supplier o sa binilihan nyo lang sa tabi-tabi. Dapat yung distributor talaga, no? Bakit po marami na kasi nagkalat ng mga fake at substandard na carabiner na kinopya nila sa mga sikat at mga branded na carabiner manufacturer, na kung saan pag ginamit mo na at ginamitan mo na safety line mo at naputol, that's the time. Bye-bye ka na. So, wag nyo pong tipirin. Hindi porke nakakita kayo nito sa market o sa online na mura. Okay, uy, mura ito, bilhin mo na, no? Bago, parehas naman, same brand, pero mali lang spelling minsan, no? So, wag pong ganon. Sumunod, wag ka rin bibili ng basta-basta luma. Halimbawa, ginamit na ng ibang tao sa trabaho nila sa rope access, no? Tapos ibebenta nila. Hindi mo alam kung naibagsak nila o ilang beses nila naibagsak yun. Okay? Hindi mo alam kung gaano nila iningatan. Kung napaka-risky bumili. Kaya naman po ako, hanggat maaari, binibili ko bago. At talaga dun sa supplier o dun talaga sa tindahan ng mga ganitong klase. No? Usually, kay Tower Tech yan. Pasado yung mga equipments niya na binibenta ron. O kaya minsan napunta ako sa MOA, bumibili ko sa shop doon ng mountaineering at wall climbing ng mga ganito. Paisa-isa para mapuno. Kasi pagdating sa operation, hindi pwedeng isa, dalawa, 3 piraso lang yung ganito mo. Okay? So, thank you very much guys for watching. Again, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Jopan HSSE, para po marami pa po tayong mapagsamahan at ma-share akong knowledge, no, skills in survival, search and rescue, health, safety, security, and environment, at dun sa aming swimming team na Team Panelo, Aquatic Survival Training. So guys, thank you very much again for watching. Have a nice day.